Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong Facebook reel posted by Ang Balita Ngayon tungkol sa pagbatikos ni VP Sara sa galaw ng DOJ na pakikipagtulungan sa ICC tungkol sa kaso ni PRRD. Okay, tinawag niya si VP Sara, tinawag niya si Secretary Boying Rimulya intellectually challenged. Ayaw niyang tawaging bobo o stupid. Naghanap pa siya ng magandang pakinggan. Intellectually challenged. Ang move na sasabihin mo as Justice Secretary na hindi ka na lang mag-iimbestiga o magkurso ng kaso at ibibigay mo na lang yon sa isang foreign jurisdiction. Pinasaringan ni VP Sara ang mga hakbang ng Department of Justice kaugnay ng pakikipag-ugnayan sa kaso ni former President Duterte sa ICC. So is he saying, as a Justice Secretary, that our courts are not competent to hear cases of crimes that were allegedly done inside Philippine territory? So sinasabi ba niya na yung mga huwes natin ay walang alam compared to sa huwes ng ICC? Anong ibang term? Ayoko yung stupid kasi masyado siyang, gusto ko yung maganda pakinggan pero bobo, intellectually challenged. Yan, sa ganda yan yeah, sige. Social. Yan ang gusto natin. Social. Intellectually challenged. Ang move na sasabihin mo as Justice Secretary na hindi ka na lang mag-iimbestiga o magkurso ng kaso at ibibigay mo na lang yon sa isang foreign jurisdiction. Nakaka-insulto yun as a Filipino, lalong-lalo na sa mga huwes natin, sa judges natin. Nakaka-insulto siya. Scapegoating. Nakita mo, wala silang plano para sa mga tao na nadidelikado yung buhay sa loob ng Middle East. Pero may plano sila para sa mga witnesses kuno ng kaso ng kalaban nila sa politika. So nakikita mo yung ginagawa nila at parang bang sa kanila intellectually challenged tayong lahat na parang hindi natin naiintindihan kung ano yung totoong nangyayari. So isa yan. May pera ka, meron ka palang airplane para mag-haul ng witnesses papunta sa The Hague, pero wala kang pera, wala kang airplane, at wala kang plano para mag-haul ng mga Pilipino galing sa Middle East. At isa pa dyan, as a sovereign country who already withdrew from the ICC, we are not obliged to cooperate with the ICC. Ito yung isa din sa mga example na nakikita nyo na hallmark ng administrasyon. Meron silang sinasabi ngayon, tapos iba yung gagawin nila and parang sinasabi na lang doon sa part na nagsinungaling sila, hindi nila ina-acknowledge na nagsisinungaling sila. And the best example niyan is magsasabi ka na 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos noong ikaw ay nanalo ay wala na, nakalimutan na yung 20 pesos na ang kilo ng bigas. Tapos meron kang half-hearted effort para lang sabihin na na-comply mo yung sinabi mo at promise mo, ay gagawa ka ng 20 pesos na kilo ng bigas na lahat na tao nagsasabi hindi pwede kainin, hindi good for human consumption at hindi siya available sa lahat ng mga tao. Pili pa yung pwedeng mag-access ng unfit for human consumption na 20 pesos sa kilo na bigas. So yan yung example. Yan yung example. May sasabihin sila ngayon, tapos iba yung sasabihin nila sa susunod, pero hindi sila nagsisinungaling. Intellectually challenged. Grabing birada, no? Wala nang tigil. Anyway, ganyan talaga. Napuno ang salop. Yun nga, I don't know kung anong pakiramdam ng mga judges natin na parang lumalabas. Wala ngang magawa ang mga judges natin dito dahil allegedly, ang krimen na nagawa sa Pilipinas, dadalhin pa sa ICC. Inamin naman yan, no? Mabuti, honest naman itong si Secretary Boying Rimulya. Inamin niya na either walang ebidensya or nasira ang ebidensya, kaya hindi sila makapag-build up ng kaso dito sa Pilipinas. Inamin niya. Kung matatandaan ninyo, ang Quadcom nagrekomenda na kasuhan si PRRD at iba pang mga aliado niya dahil sa war on drugs. That was last year, yung recommendation na yun. Hanggang ngayon, walang naikaso kasi nga
wala o kakaunti ang ebidensya. Walang DNA, walang ballistic, ang daming sinabi ni Secretary Boying na wala. So kaya, ipinaubayan na lang nila sa ICC. Ganon. So yan ang sinasabi ni BP Sara na intellectually challenged, nakaka-insulto sa mga judges natin. So, sinasabi nila 30,000 alleged victims ng extrajudicial killings. Ang witness nila 3 hanggang 4 lang. Yun. So I don't know kung gaano katibay yung testimony ng 3 hanggang 4 na witnesses na dadalhin pa ng gobyernong ito sa ICC. So tayong mga taxpayers, lalo na tayo na nagmamahal kay PRRD, tayo ang magbabayad sa pamasahe gastusin ng witnesses kuno nila na dadalhin doon sa The Hague, Netherlands. Kaya again, itong pag-amin ni Secretary Remulla na mahinang ebidensya, ibig sabihin mahina rin ang kaso ng ICC laban kay PRRD. Kaya kung dito sa Pilipinas, mahinang ebidensya, di mas mahina pa doon. Kasi ang ICC nagadepende man lang sa cooperation manggaling dito sa Philippine government as far as witnesses, as far as evidence is concerned. Kaya, kung ako ang inyong tatanungin, mananalo sa kasong ito ang ating Tatay Digong, kailang yung magtagal ba? Yan ang problema dahil 80 anyos ng ating Tatay Digong. Kaya importante sana makalabas muna siya. Di baling magtagal ang trial, basta nasa labas siya ng kulungan. Kaya pagdasal po natin ang kanyang interim release. Pumapayat ng ating Tatay Digong dahil malamig. Sa Netherlands, hindi siya nakaangay o hindi niya magustuhan ng pagkain, nalulungkot siya, hinahanap niya yung mga dati niyang kakwentuhan, apo niya siguro, mga ano, kaya nothing is impossible with God. With prayers, ako, optimistic ako na darating ang panahon makakalabas, buhay, si Tatay Digong. Hindi man siya makakauwi dito sa Pilipinas, diretso, kailang naniniwala ako na mapupunta siya sa isang bansa na handang kumupkup sa kanya. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel na nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang channel natin ito is pantulong, yung sweldo natin pantulong. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang Tribong Talandig. Panoorin ninyo ang video na ito. Si tatay ang natagaan ng mga ugyero. Ginoo sponsor sa panguwi sa among mga pobre. Salamat siya sa nag-sponsor ani nga dunay naluoy daw sa ilang tatay nga ba sila mga pobre. Managid ang balay ni tatay, nindot na gid siya nga tan-awon. Salamat ako Ginoo gayud ta nagpangaon isa. Pasalamat ko sa Ginoo kay nahuman na gayud ang among balay ato pa na og labaw pa sa akong pagpasalamat usab kanang nagtabang sa tanan, dinhi sa amo, dapit sa aper, kalapat, nagtabangan pag-atop. Oo. Dako gid namo nga pasalamat. Salamat ka ante. Salamat kayo sir.
Oo. Yan mong kun.